Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action sports film na pinamagatang Never Back Down. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Jake Tyler na tinutulungan ang kanyang high school football team na maipanalo ang isang importanteng laro. Isang dismayadong manlalaro mula sa kalabang koponan ang nagbiro tungkol sa ama ni Jake na namatay habang nagmamaneho ng lasing. Dahil dito, ang maiiniting ulo na si Jake ay nagsimula ng isang away. Kinuhanan ng mga manonood ang laban gamit ang kanilang mobile phones at video camera. Pagkatapos ng laban, tinanong ng kanyang kaibigan kung sasama siya sa hangout mamaya, ngunit sumagot si Jake na lilipat sila sa ibang lungsod kaya magiging busy siya sa pag-iimpake. Nakatira si Jake kasama ang kanyang ina at ang kanyang nakababatang kapatid na si Charlie. Lilipat sa Florida ang kanyang pamilya dahil nakakuha ng scholarship doon ang kanyang nakababatang kapatid. Kinabukasan, habang nag-iimpake, nahulog ni Charlie ang isang suitcase at mula dito, nakita nila ang isa sa mga damit na nagpaalala kay Jake sa kanyang yumaong ama. Galit siya sa kanya dahil noong araw na namatay siya, kasama niya ito sa sasakyan. Lasing na lasing ang tatay niya noon, kaya inalok ni Jake na siya na lang ang magmamaneho, ngunit hindi siya pumayag at nagpatuloy pa rin sa pagmamaneho ng lasing. Pagkatapos nito ay naaksidente sila at dito na namatay ang kanyang ama. Sinisisi ni Jake ang sarili sa pagkamatay ng kanyang ama dahil iniisip niya na kung siya ang nagmaneho ng sasakyan noong araw na yun, tiyak na kasama pa rin nila siya. Ang aksidenteng ito ang naging paksa ng pambubuli ng iba pa niyang mga kaklase, kaya nagsulat si Jake ng mga walang kwentang bagay sa box ng kanyang ama. Matapos lumipat sa bagong lungsod, pumasok siya sa bagong paaralan at nang siya'y nasa backyard, nakita niya ang isang estudyante na nagngangalang Max na binubugbog ng husto ng ilan pang mga estudyante. Sinubukan niyang pabayaan ito, ngunit sa huli ay kumilos siya upang iligtas ang bata, ngunit nang subukan niyang mamagitan, sinabihan siya ni Max at ng kanyang mga kaibigan na huwag makialam dahil ang bullying ay talagang isang semi-sanctioned mixed martial arts fight. May isang babae na nagngangalang Baha sa klase ni Jake. Habang nasa klase, tinanong si Baha ng isang tanong na hindi niya nasagot at pagkatapos ay sinagot ni Jake ang parehong tanong. Nag-usap ang dalawa pagkatapos ng klase at dito na nagsimulang mahulog ang loob ni Jake para sa babae. Kinabukasan sa paaralan, lumapit si Max sa kanya. Nagsimula silang mag-usap at sinabi sa kanya ni Max ang tungkol sa isa sa kanyang mga video na naging viral sa paaralan. Tumaas ang kanyang reputasyon sa mga mag-aaral dahil sa internet video ni Jake noong siya'y isang football player sa dati niyang paaralan nang labanan niya ang isang dismayadong player na gumawa ng mapang-insultong pahayag tungkol sa kanyang ama. Sikat na ngayon si Jake sa kanyang bagong paaralan dahil napanood na ng lahat ang video. Kilala siya ng mga babae ngayon bilang isang figure of aggression. Isang araw pagkatapos ng klase, nang pauwi na si Jake, nakasalubong niya si Baha na inimbitahan siya sa isang party noong gabing yun. Naghanda siya at pumunta sa party sa bahay ng kaklase niyang si Ryan. Si Ryan ay isang sikat na lalaki sa kanyang paaralan dahil siya ang MMA champion at siya rin ang kasintahan ni Baha. Winelcome ni Ryan si Jake sa kanyang tahanan at nang makarating na silang lahat sa square, hinamon niya si Jake sa isang laban. Si Ryan ay isang mahusay na fighter at lagi niyang gustong maging pinakamahusay sa kanyang ginagawa. Ang lahat ng nandoon sa party ay excited nang makita silang lumaban. Noong una, tumanggi siyang lumaban, ngunit agad siyang pumayag ng kotsain ni Ryan ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa simula ng laban, nakuha ni Ryan ang kalamangan at pinagpatuloy ang pagbugbog kay Jake sa buong oras ng laban. Ni-record ang laban at nilagay sa social media na naging dahilan ng pagkapahiya ni Jake sa kanyang paaralan. Umuwi siya na may mga sugat sa mukha at nakita siya ng kanyang kapatid. Sinabihan niya si Charlie na huwag sabihin sa kanilang ina ang tungkol dito at sumagot naman si Charlie na hindi niya kailangang sabihin sa kanya dahil siguradong makikita naman ito ng kanilang ina. Pagkatapos ng insidenteng ito, huminto na si Jake sa pagpunta sa paaralan. Bumisita si Max upang makita siya sa kanyang bahay at iminungkahing magsimula siyang magsanay at inalok din na dadalhin siya sa coach na nagsanay sa kanya. Sumang-ayon si Jake at dinala siya ni Max sa fighting club kung saan siya nagsasanay kasama ang isang lalaking nagngangalang Gene Roca. Dito nabunyag na si Gene Roca ay isang mahusay na fighter sa kanyang panahon. Pinayagan niya si Jake na sumali sa club. Pagkatapos nito, pumunta si Baha sa bahay ni Jake para makita siya dahil ilang araw na siyang hindi pumapasok sa paaralan.
Gayunpaman, dismayado siya kay Baha dahil inimbitahan siya nito sa party para lang iset up ang isang laban sa kanyang kasintahan, at ngayon ay natalo na si Jake at napahiya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Baha na hindi niya alam na mangyayari ang mga bagay na yon. Kalaunan, sinimulan na siyang sanayin ni Roca at sinabi niya sa kanyang napakahigpit niya pagdating sa disiplina at mga alituntunin. Meron siyang rules na nagbabawal sa kanyang mga estudyante na makipag-away sa labas ng kanyang club. Sinabi ni Roca kay Jake na kapag nakipag-away siya sa labas, mapapatalsik siya sa kanyang club. Pumayag si Jake at nang makauwi siya ng gabing yun, tinanong siya ng kanyang ina tungkol sa perang kinuha niya sa kanilang account. Sinabi niya sa kanya na sumali siya sa isang fight club, ngunit hindi ito naging okay sa kanyang ina dahil ayaw niyang pumasok siya sa fighting business. Galit siya sa kanya, ngunit mas determinado na ngayon si Jake at patuloy na nagsasanay sa kanyang instructor. Ang kanyang instructor ay isang dating mahusay na fighter, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, tila hindi siya nasisiyahan at malungkot. Gayunpaman, hindi niya ibinabahagi ang kanyang kalungkutan kahit kanino. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay pumasok na si Jake sa paaralan, ngunit hindi niya pa rin pinapansin si Baha, ngunit nais nitong mapalapit sa kanya. Sinubukan niyang makipag-ayos kay Jake sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa kanyang naging papel sa laban nila ni Ryan, ngunit tumanggi pa rin si Jake na patawarin siya. Nang si Ryan ay hindi nagpakita ng pagsisisi para sa kanyang pakikipag-away kay Jake o sa kanyang sadistang pag-uugali, nakipaghiwalay na si Baha sa kanya, kung saan tumugon naman si Ryan sa pamamagitan ng agresibong paghawak sa dalaga. Nang subukang mamagitan ni Jake para protektahan si Baha, muli siyang ininsulto ni Ryan tungkol sa kanyang ama at umalis na doon. Habang nasa practice, galit na galit pa rin si Jake sa nangyari, at sinabihan siya ni Roca na umalis ng gym hanggang sa lumamig ang kanyang ulo. Nang pabalik na sa gym kasama si Max, nakaalitan nila ang isang sasakyan sa kalsada at nauwi ito sa isang road rage brawl sa isang grupo ng mga lalaki. Binugbog ng husto ni Jake ang grupo ng mga kalalakihan at kinunan naman ni Max ng video ang pangyayari. Mabilis na kumalat ang video sa paaralan at muli nitong naitaas ang social status ni Jake. Sikat na muli si Jake sa kanyang paaralan, ngunit si Ryan ay hindi natutuwa tungkol dito. Pinuntahan niya si Jake sa may banyo, binugbog siya sa pangalawang pagkakataon at hinamon siyang lumahok sa beatdown, isang underground fighting tournament kung saan si Ryan ang reigning champion. Pinuntahan ni Jake si Max at tinanong siya tungkol sa beatdown na nagsabi sa kanya ng lahat ng dapat malaman tungkol dito at ipinaunawa kay Jake kung tungkol saan ito. Maraming malalaking fighter ang dumarating upang lumaban doon at ang laban ay nagtatapos lamang sa pamamagitan ng isang knockout. Sa kabilang banda, nalaman ng instructor ni Jake ang tungkol sa pakikipag-away niya sa labas ng gym. Galit na galit siya sa kanya dahil sa paglabag niya sa alituntunin ng club, isang rule na hindi pwedeng ikompormiso ni Roca, kaya agad niyang pinatalsik si Jake. Nilinaw niya kay Jake na hindi na siya pinapayagang bumalik sa kanyang club. Kinagabihan, habang nasa grocery si Jake, nakasalubong niya si Roca at nag-usap ang dalawa tungkol sa tatay ni Jake. Pinaalam niya sa kanyang instructor kung paano namatay ang kanyang ama sa isang car accident noong nagmaneho siya habang lasing. Ipinaliwanag niya kung paano siya palaging pinagtatawanan ng ibang mga lalaki dahil hindi niya nagawang mailigtas ang kanyang ama ng gabing yun. Ikinwento rin ni Jake ang nangyari sa party na yun at kung paano siya binugbog ni Ryan ng hindi lang isa, kundi 2 beses. Nagsimulang maawa si Roca para sa bata, kaya tinanggap niya muli ito pabalik sa club at sinimulan siyang sanayin ng may higit na determinasyon. Isang araw, habang nagja-jogging sila, ikinwento ni Roca kay Jake ang tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi ni Roca na meron siyang isang nakababatang kapatid na lalaki na isang mahusay na mixed martial artist. Isang araw sa isang bar, pinagsasalitaan ng masama ng isang bully ang kanyang kapatid na si Joseph na handa namang labanan ng mag-isa ang bully. Naipanalo ng kanyang kapatid ang laban, ngunit binaril at napatay naman siya ng mga kaibigan ng bully. Sinisisi si Roca ng kanyang ama dahil sa pagpapahintulot sa sitwasyon na umakyat sa karahasan na maaari naman sanang maiwasan. Naglayas si Roca dahil dito at hindi na niya nakita ang kanyang ama o kahit na makatapak sa Brazil sa nakalipas na 7 taon. Sinabi niya kay Jake na hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang ama matapos siyang magkasala sa isang napakasakit na paraan. Isang araw, pumunta ang ina ni Jake sa kanyang gym at binayaran ang kanyang fee para sa susunod na 2 buwan na nagpapahiwatig na wala na siyang problema sa pakikipaglaban ng kanyang anak.
Nakita rin siya ni Roca at sinabi sa kanyang meron siyang mabuting anak. Sa ibang lugar, pinuntahan ni Jake si Baha at humingi ng paumanhin sa hindi pagpansin sa kanya. Ipinahayag din nila ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa at nagsimula ng isang relasyon. Pagkatapos, nakatanggap si Max ng mensahe sa kanyang telepono at nalaman na ilang araw na lang ang beatdown. Pinuntahan niya si Jake at ipinaalam ito sa kanya. Tumanggi si Jake na pumasok sa beatdown dahil nakikita niya ito bilang isang bagay na gusto ni Ryan. Nang matuklasan ni Ryan ang pangyayaring ito, inimbitahan niya si Max sa McCarthy Manor gamit ang isang kasinungalingan. Doon, niyaya ni Ryan si Max sa isang labanan at walang awa siyang binugbog. Sa takot para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan, binago ni Jake ang kanyang desisyon at pumasok sa beatdown para lamang harapin si Ryan. Nabalitaan din ito ni Roca at hinarap si Jake ng isang final warning na hinding-hindi na siya papayagang makalapit sa gym kung pupunta siya sa beatdown. Nang ma-realize na sinusubukan siyang pigilan ni Roca na makagawa ng parehong pagkakamali na nagawa ni Roca sa kanyang sariling ama, sumagot si Jake na ang tanging pagkakamali ni Roca ay ang hindi paggawa ng kung ano ang mismong gagawin ni Jake. Ang pagkakamaling ito ay hindi pakikipaglaban, kundi ang pag-iwas sa isang gusot sa halip na harapin at lutasin ito. Hindi nagtagal, dumating na si Jake sa tournament at siya at si Ryan ay parehong naipanalo ang kanilang bawat laban. Nakapasok si Jake sa semifinals sa kabila ng natanggap niyang injury sa naunang laban. Dumating din si Baha upang hindi lamang suportahan siya, ngunit upang sabihin sa kanyang naiintindihan niya kung bakit pilit na lumalaban si Jake at ito ay upang hindi na siya muling lumaban. Matapos malaman na na-disqualify si Ryan sa kanyang semifinal match dahil sa isang illegal eye gouge, nag-forfeit si Jake dahil wala na siyang nakikitang dahilan para magpatuloy. Habang sinusubukan nilang umalis ni Baha, hinarap siya ni Ryan, at sa wakas ay naglaban na ang dalawa sa labas sa parking lot. Limitado pa rin si Jake dahil sa kanyang injury at nakuha ni Ryan ang kalamangan nang gumamit siya ng chokehold kay Jake. Gayunpaman, nakatakas si Jake at pinatumba si Ryan, gamit ang isa sa mga unang kombinasyong itinuro sa kanya ni Roca. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Jake at si Roca naman ay pumunta na sa Brazil upang sa wakas ay makita ang kanyang ama at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.